Purihin po ang Panginoon at muli na naman tayong nagkasama-sama. Na-miss namin kayo sa loob ng 24 hours. Mahigit. Mahigit. Okay, yeah. Kaya patuloy po tayong magsasagawa ng papuring ito, panalangin at papuri sa Panginoon. Kami ni Tita Ellen ay laging nasasabik na kayo ay laging makasama. Kaya kung maaari lang ay huwag na tayong magpapaliban. Ano po? Dahil pagkasabado talagang napakaraming mga mensahe na ating naririnig. Amen, yeah. Tayo po ngayon ay magpapatuloy ng live, Facebook Live, sa mga unang bumisita sa ating bahay. Tayo ay nagsasagawa ng papuri at panalangin tuwing umaga sa Pilipinas, alas 6 hanggang alas 7. At dito sa Eastern Time ay 6 p.m. to 7 p.m. Amen, yeah. Kaya patuloy tayong magalak at tayo hanggang sa ngayon ay malaya pang nakakapagsagawa nito. Purihin po ang Panginoon. At natutuwa tayo ngayon sa Zoom ay nandito po ang mga naka-on na kasama natin ngayon. Maraming salamat kay Ate Sita, kay Ate Lita, kay Ate Salim at siyempre tiyak nandiyan si Pastor Gabotero at si Kuya Winnie. Ngayon po ay tayo ay muling magsasagawa ng ating praise and prayer. Shall we pray? O Ama naming dakila, mapagpala at mapagmahal, Diyos na buhay na patuloy naming pinaglilingkuran, Diyos na naglalang ng lupa't langit, at Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay. Amen. Narito kami, Lord, sa umagang ito, aming kayong muling pinasasalamatan, pinupuri at niluluwalhati. Napakabuti niyo, Lord. Patuloy niyo ipinaranas sa amin ang ganitong pagkakataong sa kabila ng malalayo kami, you made us closer through this modern technology. Salamat, Lord, sa inyong biyaya at pagmamahal. Biyaya at awa na laging bago tuwing umaga sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat, Lord, sa maimbing na pagtulog. Salamat sa pagkakataong ma-extend ninyo ang aming mga buhay. One more day closer to your soon return. Thank you so much, Lord, for all thy goodness. Panginoon, magpapasimula po kami sa aming worship na ito. Akin pong iminyayahan ng inyong banal na espiritu na buksan ang puso't isipan ng bawat isang nakikinig. Buksan niyo ang aming mga puso't isipan, Lord, na lubos naming maunawaan ang inyong banal na salitang mapapakinggan namin sa pamamagitan po ng magsasalita sa amin. Nawa, Lord, ang ministering ito na mag-asawang ito ay patuloy upang mas marami pa ang makikinabang, lalong-lalo na magpapalakas sa aming mga pananampalataya. Ang tanging namin pag-asa, hindi man kami magkita-kita sa lupang ito. Diyan po sa langit na bayan, kami ay magkita-kita at magsama-sama. Salamat sa lahat ng pagdinig sa amin, sa kapatawaran ng aming mga shortcomings. Thank you so much, Lord, for hearing us this morning. In God's worthy name I pray. Amen. Maraming salamat, Ate Salim. At last, nakasama ka. Si Pastor Gabotero kasama rin natin. Oo, si Pastor Gabotero. At Good morning. purihin ang Panginoon. Kuya Sani, maganda ka dyan at ikaw ay mananalangin para sa ating mga special request. Oo nga, yung special prayer. Meron tayong good news at bad news. Na ano? Anong gusto mo? Bad news or good news muna? Ay, good news muna. Good news muna. Ang good news natin, happy birthday, Nanay Dinay. Sino yun? Nanay ni Ate Miriam Estrada. Nanay! Marami Yung pa. nag-iisa mong kababayan sa Tagayabas. Happy birthday po, Nanay. Nanay, ang dami mong handa, ha? Okay. At sa ating medyo bad news naman ay may mga Pinatulog. pinagpe-pray tayo na nagpahinga. Oo, sila ay may sakit pero pinahintulot na ng Panginoon na Ang ilan sa kanila ay frontliners. halip na pagalingin ay papahingahin na nga naman at pantulugin. Ano At po? meron pa rin tayong good news. Isa sa ating dinadalangin. Ay,
si Sister Cecil Aha. ay Ay, opo. kinabahan ng gusto dahil nung nagpatingin siya sa doktor, ang sabi ng doktor sa Malaysia, siya ay mayroong sakit na leukemia. Ang akala daw niya ay tinatawagan na siya ng Panginoon. Mhm. Ang ginawa niya, Tita Ellen, Mhm. pumunta siya sa mamahaling hospital, Sa ibang doktor. sa ibang doktor. Second opinion, kumbaga. Second opinion. Aha. At ang sabi doon, wala kang dapat ikabahala Ayun. dahil negative. Opo. Negative lahat. Ito po yung kaibigan namin sa Mhm. Palawan. Kilala din nila Salim, ni Ate ni Pastor. Oo. At ang pangalan pala niya ay nireport na sa immigration. At pauuwiin na siya. Pauwi na siya. Oo, yeah. Pero ang sabi ng doktor, pasensya ka na, sorry, hahabulin ko agad, At babawiin binawi. ang iyong pangalan na ikaw ay Amen. Amen. mapauwi. Yan. Kaya sa araw-araw, may good news, may mga pinapagaling, may mga gumagaling, patuloy tayong magdalanginan, lalo tigit sa mga kapatid natin na hanggang sa ngayon ay dahok palad pa rin na nakikipaglaban sa pandemic na ito. Yes, yes, yes. O, Amen. sige po. Ngayon naman po ay dadako na talaga tayo sa 20-minute talk ng isa po nating batang-batang pastor. Pero ipakikilala po siya nung ninang. Okay, siyempre. Yun ang atisita. Kasi ang nag-recommend ay yung ninang, hindi ko siya kakilala, ano po. Pero maganda po yung mensahe niyang to. At ito ang ating bibigyan ng talakayan. Ano po. Pero yun muna, then special prayer sa mga may special request. So, ibigay natin kay Ate Sita para ipakilala niya po ang ating tagapagsalita ngayong hapong ito. Okay. Magandang umaga mga kapatid, mga nakikinig sa online, sa FB online, at gusto kong ipakilala sa inyo ang ating magsasalita sa umagang ito. Siya po ay isang pastor ng Central Luzon Conference at isa siyang masipag na tanang Panginoon. At nakilala ko siya sa Narciso Zambales sa pamamagitan ng church planting. At hindi naman siya nagtagal sa Narciso na palipat sa Tarlac. Hindi rin nagtagal sa Tarlac. Pumunta ng Pasig. Siya ngayon po ang pastor sa Pasig City. Okay. Siya po ay si Pastor Adonis Mendoza. Title ng pag-aaralan natin ngayon ay Our Unfair God. Pag sinabing unfair, obvious naman na ito ay alam natin na parang hindi patas. Minsan pinagkukumpara natin yung sitwasyon natin ngayon sa iba. Kaya minsan nakikita natin na bakit na parang unfair ang Panginoon. At sabi po ng Matthew chapter 24 verse 1 to 16, ito po yung kaganapan sa kwento. Dito sa verse 1, ang sabi po, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na pinuno ng sambahayan, na maagang lumabas sa umaga upang umupa ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Lumabas itong pinunong ito ng 9 a.m. Verse 3 ng chapter 20 ng Matthew. At paglabas niya, nakita niya ang iba sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Kaya sabi niya, halika kayo sa aking farm. Magtrabaho kayo doon. Habang sa pag-uusap nila, ito'y napagkasunduan nilang sweldo sa isang araw. Dito sa verse 2 makikita natin, matapos makipagkasundo sa mga manggagawa ng 1 denaryo, sa isang araw ay kanyang sinugo sila sa kanyang ubasan. Nagtrabaho po itong mga taong ito sa farm ng pinunong iyon. At pagkatapos, na habang nagtatrabaho po yung mga taong iyon, lumabas ulit yung pinuno. Ito makikita natin sa verse 5 ng chapter 20. Lumabas siya ng 12 o'clock, tapos lumabas din siya ng 3 p.m. Oras na lang yung itatrabaho nila. Di ba? Na po yung swelduhan. Pagkatapos ng isang araw na trabaho nila, sugyan na sila ng sweldo. Sa verse 10 hanggang 15, ito yung pangyayari. Napansin nila, itong mga nagtrabaho hanggang plak ng umaga, hanggang 5 p.m. ng hapon, 1 denaryo na tanggap nila. Pero ang problema, eto na.
Nang tanggapin nila ito ay nagreklamo sila sa pinuno ng sambahayan. Bakit kaya nagreklamo? Kasi nung nakita nila yung 1 oras na lang nagtrabaho, sabi nila, hindi ata tama, unfair ata na 1 oras lang yan nagtrabaho tapos bibigyan mo ng 1 denaryo. Samantalang kami ay buong hapon nagpagod sa initan. Tapos pantay-pantay lang ang binigay mo sa amin. So, bagot yung pinuno po, yung amo, kaibigan, hindi kita dinadaya. Dito sa verse 13, Hindi kita dinadaya. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin sa 1 denaryo? Kung babalikan natin yung verse 2, nagkaroon ng pag-uusap, pumayag naman sila. Pero nga, ito yung problema. Marami at ilan sa atin ngayon ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Tila baga, nagkakaroon tayo ng inggit sa ating kapwa. Nag-aaralan ngayon, ipinakita ng talinghagang ito ng ating Panginoon na ang likas ng tao ay mainggitin. Kaya nga, nung makita ng mga tao na pantay-pantay lang yung binigay sa kanila kahit 1 oras lang nagtrabaho yung ilan, nainggit. Nararanasan niyo po ba yan na nainggit kayo doon sa inyong katrabaho dahil para bang hindi patas yung pagtrato sa inyo ng inyong amo? Parang unfair yung amo. Pero kung titignan natin, wala bang karapatan yung amo, sabi dito, na gawin niya yung gusto niyang gawin para sa kanyang mga trabahador? Roon ng kagandahang loob doon sa mga taong iyon? Minsan ito po yung hindi natin nakikita, na tila baga sarado na yung ating isip, ang ating puso sa ganung bagay, na magkaroon ng kawang gawa o pag-ibig o pagmamahal o concern doon po sa mga taong iyon. Ako, dito mapansin nyo sa kwento, napakabait ng pinuno, Ando din yung kagandahang loob niya. Kahit 1 oras lang nagtrabaho yung kanyang upahan, binigay niya yung 1 araw, na katulad doon sa mga nauna sa kanya. Pero nagkaroon ng issue, di ba? Ang issue doon, yung mga trabahador na nauna ay nagalit, nagselos. So may mga time na ganon. At dito sa kwento natin, marami po nagtatrabaho ngayon na talagang sinasabi nila unfair ang buhay. Merong isang vice president na nagtatrabaho siya almost decades na ng buhay niya sa isang company. Dekada na siya doon. Siya ay very faithful, matapat. Matagal na siyang vice president. Siyempre, sa isang company, isang corporation, ang presidente diyan malamang yung may-ari. Di ba? Isang araw, may dumating na OJT, ng presidente. Ayan, nag-OJT yung anak ng presidente at ang nag-a-assist sa kanya yung vice president. Sabi ng presidente, yung may-ari ng company, ituro mo sa kanya lahat ang kanyang gagawin dito sa ating kumpanya. Yung mga pasikot-sikot na dapat niyang matutunan para i-manage ang kumpanya. Ayan. So ito namang vice president, syempre, very faithful siya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang boss, sa kanyang company. Lahat tinuro niya doon sa OJT na anak ng presidente. Pagkatapos ng OJT, dahil ito pong presidente, yung may-ari ng company, ay magre-retired na. Nagkaroon ng isang pulong, isang conference meeting sa buong kumpanya. Announcement. At ang announcement ay ibinibigay niya na ang katungkulan niya sa kanyang minamahal na anak bilang isang presidente. Alam niyo po yung unang nag-react? Sino? Vice President. Bakit? Sabi niya, di ba? Sabi niya, iniisip niya na balang araw magiging presidente na rin ako. Pero yung anak ng presidente. Kaya, dismayado yung Vice President, sabi niya. Sabi niya sa kanyang sarili, ang tagal ko na dito sa kumpanyang ito. Very faithful ako, masipag ako. Lahat sinabi niya yung mga ginawa niya.
At sinabi niya doon sa presidente, sa kanyang boss, bakit ganun naman ang ginawa nyo? Naghihintay ako na ako yung ipapalit nyo. Kaya nga nagtapat ako sa inyo, ginawa ko yung best ko, sinipagan ko, maaga ako lagi. Maaga pa ako doon sa mga janitor, parang ganun ba? Lahat sinabi niya para lang ipakita doon sa boss, sa presidente na karapat dapat siya maging presidente. Pero wala siyang nagawa. Yung anak pa rin ng presidente, yung naging presidente. Ito po'y nangyayari. Realidad sa ating buhay ngayon. Marami talaga tayong sinasabing unfair. Diba? Unfair naman. Hindi patas naman. Lalo na ngayon sa COVID, diba, na nangyayari, may mga sinasabi tayong unfair. Lalo na sa pagdidistribute ng mga relief goods. Nababasa ko doon sa Facebook. Sabi nila, bakit ganito lang yung natanggap namin? Bakit yung pera, ganito lang yung ibinibigay? Di ba? May nagrereklamo pa yung mga tax giver, di ba? Alam nyo ba yun? Yan pa sa mahirap. Bakit kami, yung nagtatax, hindi pinapansin, hindi binibigyan ng May mga ganun, parang unfair. Tama ba? Lalo na sa panahon natin ngayon. Pero kung titignan natin, ang Diyos ay hindi pala po unfair. Patas ang ating Panginoong Diyos. Siya yung Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Minsan, meron lang tayong kaisipan na hindi tama. Kaya nga sabi dito sa isang sulat, ministry, parable is an illustration of salvation. And the point that Jesus is making is that our salvation comes from God's generosity, not our works. Dito pala po after we have been Christian for a while and done a lot of good things, we can subconsciously begin to think that we deserve heaven because of what we have done, what we have attained over time. And maybe even that we are somehow better than others. Kita nyo po? Kaya yung palang isipan natin, sometimes, mas karapat dapat akong maligtas kaysa doon sa kapatid na yon kasi mabait ako sa kanya. Di ba? Ganyan minsan? Panginoon, bakit mas pinagpapala mo pa siya kaysa sa akin samantalang ako'y mas mabait kaysa sa taong isa yung ating sarili sa iba? Ito po pala ay hindi magandang kaisipan. Patuloy comes to salvation. We are all in the same boat. Sunk. Salvation, mga kaibigan, mga kapatid, sa kaligtasan. Tayo daw po ay nasa pare-parehong, pwedeng lumubog without Jesus Christ. Kung wala si Kristo sa buhay mo at sa buhay ko, mga kapatid at mga kaibigan, pwede pala po akong lumubog sa kinakatayuan ko ngayon. Pwede akong bumagsak Kristo sa aking buhay ay maaaring walang kabuluhan yung aking ginawa. Sabi nga po ng Roma chapter 3, verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Opo, tama po mga kaibigan, mga kapatid. Lahat po tayo ay nagkasala. Walang sino man yung pwedeng magmalaki na ako ay hindi nagkasala. Ako ay mas karapat dapat doon sa kapitbahay ko. Mas karapat dapat pa ako doon sa kapatid ko. Walang sino man po yung pwedeng magmalaki sa ating Panginoon. Minister, understand this. Kung maunawaan mo lang, kapatid, kaibigan, sa oras na ito, we will not be envious. Ano ba yung envious? Pagkainggit of God's grace to others who have not done as much as us. We won't have animosity about God's generosity. Ano daw? Kung maunawa lang natin, mga kaibigan, mga kapatid,
yung biyaya ng Panginoon sa iba na ibinibigay ng Diyos, na mas ibinibigay sila ng Diyos sa kanila kaysa sa atin, siguro, hindi na natin din mararanasan yung galit at puot ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi tayo ay naiinggit. Kanino ba nagmula yung inggit? Yung selos? Walang iba kay Satanas. Yung espiritu ng pagkainggit at selos ay espiritu ni Satanas. At huwag natin hayaan na magalit sa atin ng ating Panginoon. Huwag natin hayaan na mapuot sa atin ng ating Panginoon dahil sa ating mga selos o mga pagkainggit. Patuloy po tayo, ang sabi po, ang word na grace ng ating Panginoon. Ito po ibinigyan ko po ng kahulugan ng G, ibig sabihin, God's are riches. A, available. C, at Christ. And E, expenses. Ano daw po? Ibig sabihin ng grace, God's riches, available at Christ's expenses. Walang iba, mga kaibigan, mga minamahal na kapatid. Kaya, regalo sa iyo at sa akin na buhay na walang hanggan ang ating Panginoon lamang. Ang ating Panginoong Jesus. Sabi ng Roma chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ministry, page 16. All these workers in this parable, yung sinasabi po sa atin kanina sa kwento ng chapter 20 ng Matthew, found our that their works had nothing to do with being invited into God's vineyard. It is only because of God's generous grace that any of us are saved. Tama po ba? Kung hindi naman sila inaya at inimbitahan ng Panginoon, kinuha ng may-ari ng ubasan na yon na magtrabaho sa kanila, hindi rin naman sila magkakaroon ng biyaya. Kaya, Jesus, the totally sinless one who's come to this earth to be mocked, beaten and crucified in place of all as sinners. God in the flesh was treated unfairly so that we could be treated more than fairly. Totoo. Ito yung masasabi nating unfair. Imagine, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, walang kasalanan. Pero, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at para sa akin. Ito yung unfair na masasabi. Walang kasalanan, pero hinampas, pinalo, sinaksak, pinahirapan, pinako sa krus, alang-alang sa iyo at sa akin, upang tayo ay maligtas. Unfair po ba? Yes. Unfair yun para sa Panginoon. Wala siyang kasalanan, pero siya yung namatay at napako sa cross. Sige nga mga kapatid, magreklamo tayo ngayon. May reklamo pa po ba? Nasasabi natin, unfair naman, unfair naman. Ang dami po nagsasabi, nagre-reklamo ngayon. Ano? Unfair naman. Pero tignan po natin mga kaibigan, yung pagliligtas, pag-ibig ni Kristo natin. Ibinigay niya yung buhay niya para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinacrifice niya ang anak niya na si Jesus para sa atin. Para pong isang na hindi niya kayang gawin ang kanyang dapat gawin. Pero po merong isang ama na ang kanya pong sport ay, alam niyo po ba yung Ironman na sport? Tumatakbo ng milya-milyang takbuhin, nagbabike, nagsuswimming. Ang sabi ng isang anak, Dad, pwede ba gawin natin ito?
Hindi kaya ng anak, pero dahil sa ama, sa pag-ibig ng ama, ginawa niya yon. Kasama yung kanyang anak na hindi kayang gawin yung mga bagay na ito. Panoorin po natin, mga kaibigan, mga kapatid. Tignan po natin yung lesson sa munting video clips na ito. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? Kagaya po na nakikita nyo sa video, Show the moon yan ay isang where to hide jogging ba yan? till Yung evening. Whose milyang-milyang words jogging. alone can catch a Itong anak ay falling hindi niya kayang tumakbo. star. Well, I Pero dahil sa pag-ibig ng kanyang ama ay ginawa niya ito. lives, I know my Redeemer lives. Milyang-milyang swim All of o swimming na ginawa niya paglangoy. testifies this life within me cries, Imagine, I know Bit-bit niya ang kanyang anak. Kasama ang kanyang anak. Ginawa niya ito dahil sa pag-ibig at pagmamahal niya sa kanyang anak. Runs to the weary, the worn and the weak. At hindi po doon nagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid. Nakita nyo, That hold me when pagkatapos I'm ng broken takbuhin, and langoy, conquer ano, death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. kanyang I binitbit ang kanyang anak. know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. Ayan. I know Upang isakay my Redeemer na natin, ano, kaganapan. I know Kala nyo tapos na? Paghihirap ng ama? Hindi pa pala, no? At yan, nagsimula na naman silang magbayad, ano, tawag sa ganyan. Ayan. Imagine, pagtakbo, paglangoy, tapos nagkaroon ng bike. Milya-milya ulit. Kasama yung anak. Nakakapagod, di ba? Grabe, pero hindi nakaramdam ng pagod ng ama dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Tingnan natin kung tapos na. Hindi pa rin. Inabot na sila ng magdamag gabi. Hinang-hina na yung tatay, no? Nakita nyo? Hinang-hina na yung kanyang ama. Pero hindi sumuko yung ama niya dahil sa pag-ibig niya sa kanyang anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, kumuha siya ng lakas para ipagpatuloy ang takbuhin at karera na sinimulan nila magkasama sa kanya. At nakita niyo, mga kaibigan, mga kapatid, this is a true story. The title is My Redeemer Lives. Natapos nilang takbuhin magkasama at nagbigay buhay ang maraming tao sa kanila. Ang first time sa kauna-unahang pagkakataon na merong gumawa ng ganyang bagay. Dahil lang sa pag-ibig at pagmamahal. Katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan, mga kapatid. Minsan, sasabihin natin, hindi ko kaya. Opo, hindi natin kaya. Pero, ang sabi po, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba? Magagawa natin ang lahat dahil may nagpapalakas sa atin. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba na nagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang isa-isang anak
para lang sa atin. Kaya wala po tayong pwedeng sabihin, our God is unfair God. Bagkus, ating sasabihin, purihin ang ating Panginoong Diyos, magpakailanman hanggang siya ay ating masilayan sa ikalawang pagkakataon. Pagpalain po tayo. Amen. 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 Praise the Lord. Praise God. What a powerful message. Di po ba mga kapatid? Nakakaiyak naman, Tita Ellen. Nakaiyak. Alat, tuwing mapapanood ko po yung Palabas na to. yung palabas na yan, Triathlon ang Teka. tawag dyan. ay talagang hindi ko mapigil na lumuha. Nakakaiyak. Teka, bakit hindi ko ma-unmute ang iba? Okay, discussion po tayo. Okay, bago tayo dumako sa special prayer. Gusto kong makuha ang inyong mga Damdamin. damdamin tungkol sa message po ito. Okay? Si Ma'am Francisco pa. Nandiyan si Ma'am Francisco. Ma'am Francisco, paki-unmute mo po. Kuya Winnie nandyan, Ate Salim, si Mary V, si Ate Lita. Tiyak, may nasa sa isip kayo, ano? Di ba? Doon sa parable na yon. Kung tutusin, ang parable na yun ay tumutukoy na yung mga maliligtas na tao, kahit hanggang sa huling panahong ito, ano, meron pang sinisikap ang Panginoon na abutin. At oras na yung lahat ay makapagdesisyon na, iisa lang yung gantimpala. Sabi nga sa parable, isang denaryo. Sa tunay na kasaysayan ng parabola ay ang gantimpala ang lahat ay ang kakamtin ay buhay na walang hanggan. Ano po? Amen. Kaya walang unfair. Kasi kahit huli ka, talagang ikay nandun pa rin. Di po ba sabi nga may tatlong anong tawag doon, surprises na matatanggap tayo sa langit. Unang surprise natin, yung hindi natin akalaing nandun. Inandoroon. Yung hindi natin inaakalang nandoon. Yung kinamumuhian mong kapitbahay, andun pala. Aba, hindi ka pwedeng mapunta doon kung may kinamumuhian ka. Yung hindi mo inaakala. Yung hindi mo inaakala nandun. Yung inaakala mo ay wala doon. Yeah. Ang third surprise, nandoon tayo. Nandoon ka. Yun, magandang Yun ang surprises. pinakamagandang surprise. Pero ngayon po, ano nga po ba sa napakinggan natin ito? Anong naging inyong reactions? Si Ate Salim, gustong-gusto nang magsalita. Eh. Bibigyan natin una natin si Ate Salim. Anong reaction mo dito sa message na to? Susundan ito ni Dr. Francisco, susundan ni Mary B, susundan ni Ate Lita, at susundan ni Ate Sita, at saka ni Kuya Winnie. Ano ang mga reactions po natin sa message na napakinggan? Ako po umiyak dahil talagang natatouch ako dun sa video na yon. O sige po, medyo bibitaw muna ako. Okay, sige. Okay. Napapaiyak si Sister Ellen. Okay, Ate Salim. Ako nga, napaiyak nga ako eh. Yung video clip na yan ay many times ko na napapanood, pero hindi ko talaga mapigil ang aking luha. Bakit? Isang pag-ibig ng Ama na inihalintulad ko sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Yung Ama na yan, wala pa nga sa kalingkingan ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak, sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Yung Ama na yan, lakas, halos lahat ng niya. Pero, ang ating Ama sa langit, buhay ang ibinigay niya. So, it will be very unfair sa bawat isa sa atin na sinisisi natin ang Panginoon sa lahat ng nangyayari, na ating sinasabing na sana ang Diyos sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito. Na, ano ba Panginoon, nakatingin ka ba sa amin? Ang dami nating akusasyon sa Panginoon. That is very unfair. Because He already gave us His life long time ago. Amen. And now what we have to do is believe on His name. Ang tanging pag-asa natin, hindi man tayo magkita-kita sa lupang ito. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Mga anak ko, magtapat kayo ha, magtapat kayo. I want to meet you in heaven. Hindi tayo magkita-kita dito. Doon sa langit, ang tanging natin pag-asa. Stay faithful and true till the end. Sinasabi ko sa kanila, anak, wala nang normal, hindi na babalik sa normal.
Mhm. Kasi nandito na tayo sa ika-6 na araw na binigay na sa atin ng Panginoon, sabi Tama. ko. Kaya ito si Sister Ellen, paulit-ulit ko siyang binubuliglig na ibigay na sa akin yung sermon niya. Nagawa na. Kasi gusto Nagawa na. ko Kanina sana. para lubos na intindihan ng ating mga kapatid kung ano ba ang nangyayari. Hanggang doon lang talaga tayo. Hindi na tayo dapat susobra. Sumobra na nga 20 years. Hanggang 2000 lang dapat. But the Lord is so good. Gusto niya lahat ay maligtas. Kaya in-extend pa ng 20 years. Wala nang more Amen. extension. Nasa Okay. almost God sunset bless. na tayo ng Biyernes sa araw ng Panginoon. Ibigay natin kay Dr. Francisco. Next. Then si Sister V, tapos si Ate Lita, si Ate Asita, at si Kuya Winnie. Okay. Ano Good reaction niyo sa morning. ating Good napakinggang mensahe? morning. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Mga Ang mahirap eh. actors tayo. Lahat tayo mga best actress. Kasi kung paano ako kineri ng Panginoon. How I wish ganun din ako sa mga anak ko. Oo nga. Totoo yan. Ang hirap. Pero kapag pag naalala ko kung paano ako pinapapatawad ng Panginoon, kung paano niya ako minahal, na ako rin ay nagkasala, ganun din dapat gawin ko sa aking mga anak. Na una kong ministry talaga ay yung aking mga anak. Kasi sa 3 kong anak, nagwo-worry ako sa 2 ko. At least yung panganay ko, teacher na siya dito sa academy, kaya kasama ko siya. Nalulungkot lamang ako na sa 2 kong anak na hindi ko nakakasama sa pagsimba sa araw ng Sabado sapagkat meron na silang sarili nilang mga gawain. Pero alam ko, God is not unfair. Kasi alam ko na may panukala siya sa mga anak ko. Yes, Lord. 10 ng aking mga iba pang mahal sa buhay at mga kaibigan. Amen, amen. Kaya, nandun lang ako, nagka-cling lang ako sa promise ng Panginoon na kailanman hindi niya ako bibitiwan. Kaya hindi ko rin bibitiwan sa pananalangin ang aking mga anak, ang mga Amen. pamilya. Actually, sorry. Yung panalangin ng nanay ay napakabisa. Oo. Wag daw natin bibitiwan ang ating mga anak. Tama. Dahil ang panalangin ng ina ang unang Dinirin. dinidirig ng ating Panginoon. Correct. Okay, B. Dinirin Teka, naman. di ko na Nag-iiyakan na tayo sa kadakilaan ng Panginoon, ano? O si Mary B, God is good. sigurado ito. Ako nga yung una-una yatang umiyak eh. Tapos, nasa screen ako, nakakaya. Tapos, nakita ko si Ma'am Gabutero. nasa screen din ako pero wala akong magagawa. Sabi ko, may kasabay pala akong umiiyak. Nakakaiyak kasi, nakaka-touch yung sermon. Kasi, yung unang impression ko, wow, unfair God. Talaga ba, fair ba si God? Bakit gano'n? Pero doon ko nakuha yung yung message doon sa later part kung paano pala siya naging unfair. Okay, so alam mo, natutuwa ako kasi ang pagpunta sa langit hindi dahil sa grade. Kasi kung sa grade hindi ako makakapasa, baka kasi nasa Baka pa na tayo, ano? O kaya naman, ang pagkaligtasan natin ay sa mabuting gawa. Kasi unang-una, napakabagal kong kumilos. At saka baka may mga accomplishment ko ay, kumbaga, nasa kulelat ako. Pero natutuwa ako, ang kaligtasan natin ay dahil sa grace niya na ibinigay ng unfair God para sa atin. So, kaya ako naiiyak, sabi ko, napakabait ng Panginoon kasi yung kaligtasan natin
ay hindi depende sa mga accomplishment natin, sa talent natin, Amen. kundi kung ano ka. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat po. At by God's grace, isuko natin ating sarili sa Panginoon. Then, ang Panginoon ang bahala sa atin. So, Amen. natutuwa ako sa sa sermon ngayon. Amen. Amen. Ate Lita, then followed by Ate Sita. Eto, nadidinig niyo? Yes, Yeah. malinaw. Okay. Opo. Yung pastor na nagsalita kanina, maganda yung kanyang mga binigay na mga halimbawa, yung kagaya sa yung tao na nagtrabaho na 1 oras lang, ganoon, sinasabi na unfair yung ganito, ganyan. Kaya yung sinasabi niya, yung inggit, yun ay kagagawan ni Satanas. Tama po. Yun ang kanyang in-emphasize kanina. At saka yung napanood natin na video, sinasabi doon na ang Panginoon, bagamat tayo ay mahina at maasalanan, hindi tayo niya sinukuan. Siya pa rin ay palaging nasa atin at tayo ay kanyang ginagabayan. Amen. Amen. O, Ate Sita. Umiyak din eh. Iba ang nanay talaga. Ako pa, napakababa ang luha ko. Kunting bagay lang. Talaga. Sa totoo lang, yung nakaraang linggo ako'y nag-undergo ng CT scan dahil sa aking lymph node. Oh. At isang nung gabi na ako ay bago kinabukasan, talagang lumuhod ako sa Panginoon. Pero minsan iniisip ko na, Panginoon, sabi ko, yung sakit, wala pa sa kalingkingan ng sakit na naranasan sa krus. Na ikaw ay pinako sa krus. Ano pa kaya itong karamdaman kong ito? Sabi ko, maliit lang, hindi ako magre-reklamo sa iyo. Pero alam mo ang puso, kung alam ang laman ng puso ko, Panginoon, sabi ko. Ipagkakaloob ko ang buhay ko kung gusto mo na akong kunin. Pero alam ko ang Panginoon mabait. Amen. At alam niya kung anong nalalaman ng puso natin. Kaya nga, ako'y tuwang-tuwa nung nalaman ko na hindi naman cancerous yung lymph node ko. Amen. Praise God. Kaya sadyang napakabait ang Panginoon. Talagang sa kanyang kabaitan at pagmamahal niya sa atin ay unconditional. Tama. Kahit na masama ka, kahit gaano ka kasama sa mundong ito. Palagay ko hindi naman sa mga mabubuti ang ng Panginoon, talaga sa masasama. Yun ang talagang kanyang purpose. Dahil tayo mga sinners. Kaya minsan naiisip din natin na kung halimbawa ang masamang tao nagkaroon ng parang disgrasya o nangyari sa kanya. Binuhay siya ng Panginoon. Amen. Ang aking conclusion doon, ang aking masasabi, ang Panginoon nagbibigay pa siya ng pag-asa para mabago yung taong yun. Amen. Kaya tayo, hindi natin masasabi na unfair ang Panginoon. Tayo ang unfair sa Kanya. Yeah. Tama. Yun lang. Sana tayo lahat ay magmahalan kahit na hindi alisin na natin yung inggit kasi hindi nga para sa Panginoon. Para sa panasyon. Tama, ate. Oo. Yan. Nainggit nagsimula ang lahat ng kasalanan. Kasi Satanas nainggit kay Jesus. Mantala niya ay lamang, yung tinatawag na creature lang siya. Milikha lang siya. Pero sasabi niya, bakit siya ang sinasamba lagi? Bakit sila na lang? Bakit sila? Ako ang maraming ginagawa. Ako maraming talento. Ako maraming talento. Ako lahat. Kaya
Sa tulong ng Panginoon, hindi natin to kayang alsin, pero sa tulong ng Panginoon, alsin natin. Part. Okay. Ibigay natin kay Clawine. Last. Susunod si Pastor Adonis. At Nandito. ngayon, ako hihingi ng tawad kay Pastor Mendoza. Ang nilagay kong pangalan ay Edison. Yung pala'y Adonis. But anyway, Pastor Asgawine, and then huling salita muli sa ating guest speaker. Okay. Okay. Good morning. Alam mo, nang habang pinapanood ko yung sermon ni Pastor, talaga mabigat sa dibdib. Naramdaman ko. Nakakaya ba sabihin, talaga natulo din na aking luha rito. Ngayon, first impression ko, yun yung ating first part ng kanyang sermon ni Pastor. Yun pa first impression ko, yung sa sarili nating lakas na gusto nating gumawa sa pamamagitan ng lakas natin. Pinapakita natin na kaya nating gumawa na gano'n sa pamamagitan natin. Pero sa pauli, siyempre sa lakas natin, hindi natin kakayanin. Meron tayong kapaguran. Pero nakita ko sa pauli, nung sermon, nakita ko, kahit hindi ko pala kaya, ang Panginoon ay nasa sa aking likuran. Gaya na nangyari sa aking buhay. Noon, kung ako, di ba? May Ginago si Kuya ng Panginoon eh. Ibang-iba ang ugali ni Ibang-iba Kuya. po ang buhay ng kuya ko noon. Yes, Kumpara ngayon. nakilala niya ang Panginoon. Nang makilala rin po niya ang Panginoon. Ellen, At, natutuwa ako si Kuya Winnie pala ay Adventist na. Maganda, naging elder pa matagal natin yan. naging elder pa yan. Oh, talaga. Ako nung narinig ko yun, Praise the iniiyak Lord. ako. Pero hindi na makapagsalita ang kuya, pero ang ano nga po, Pasensya na. malagayan nung bata, o hindi na bata, yung Tinutulak. itinutulak. Parang gano'n na po ang kuya ngayon kasi na-stroke nga siya. Pero kagaya nung nung bata yun, at yung ama natin, Sabihin din nyo na ang Panginoon lang nasa sa likod natin. Siyang gagawa. Akalain, hindi ko magagawa. Pero, andito pa rin ako. amen. Amen, kuya. Amen. Panginoon, at alam ng Panginoon nasa puso mo. Ngayon, Pastor Adonis, Marami kang pinaiyak, Pastor Adonis. Ngayon, pawiin mo ang luha nila ngayon. Ibigay natin po, Pastor Adonis. closing word mo at time na tayo at mananalangin tayo ng special prayer. Pastor Adonis, ikaw magbibigay ng special prayer sa mga special request. Okay. Kamag-anak ko pala yan. Good morning po sa inyo dyan. Good afternoon. Good po. Afternoon. Hindi ko na po naputan yung sermon kasi po dito po ay sa 7 ng umaga. Ayan. Ako po ay nagagalak na kayo makilala lahat. Amen. Ayan. Yun, Bagamat tayo po sermon mo. hindi... Oh, Yun ay yung sermon mo. Ikaw nag-sermon sa amin. Marami kang pinaiyak sa sermon mo. ganun po ba? Yan po yung realidad na nangyayari po sa atin ngayon. Tama po ba? Na walang iba tayong kailangan kundi ang ating Panginoon. Tandaan po natin na minsan naiisip natin na bakit unfair ang Panginoon. Ano po? Pero kung titignan natin sa ating buhay, kung ano yung ginawa ng sakripisyo ng Panginoon sa bawat isa, para sa akin, yun yung unfair na tinatawag. Wala siyang kasalanan, di ba ho? Pero ibinigay ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak para sa ating lahat. Amen. Salamat po. Para lang bigyan po tayo ng isa pang pagkakataon para makasama tayo sa langit na bayan. Amen.
Hindi ko po kayo na kilala personal, pero balang araw, dalangin ko po ay magkikita tayo sa langit na bayan. Amen. O ngayon po, dadako na tayo sa ating mga special request. Ano po, kasi 6:55 na po. Alam ko maganda yung ating talakayan, pero kailangan po natin magtapos sa tamang panahon. Kaya special request po ito, bago natin tayo, yung kagaya ng kinagawian, maglista po ulit tayo ng pangako ng Panginoon. Mark 11:24, pakibasa, Tito Eddie. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hingin ninyo sa pananalangin, manalig kayo na ito ay inyong nakamtan at ito'y mapapasa inyo. Maraming salamat. Pakilista nyo ito sa inyong mga notebook na Panlima ito. 7 na ito, 7. Seven. Okay. Ngayon po ito, ang next, Philippians 4:19. Ngunit ang aking Diyos ang magpupuno sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan. Amen. Ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. At narito muli, hindi ko binabawasan, kundi dinadagdagan pa ating mga prayer request. Yung iba nga po dyan, sabi ko nga po kanina, na pastor, yung iba po dyan ay nasa linya ng may sakit, subalit pinahintulot ng Panginoon na sila po ay mamahinga na. So sila po ay, ang pamilya nila ay inilipat natin sa second column. At yung iba po dyan ay, ito ang bago po natin, ang asawa daw po ni Brother Felix ng Malolos, Bulacan. Apo, at yung Ay Tessie nasa Manila Sanitarium. Rico, okay? At patuloy, Tessie Rico. opo. Tapos ang lahat po ito, at lahat ng mga nanonood, at lahat po tayo nandito sa Zoom, magpalanginan po tayo sa isa't isa. Pastor Adonis, andyan ka pa ba? Yes po. Okay. Pwede bang ikaw po ang magbigay ng special prayer sa ating special request? Ibigay po natin Okay po. sa panalangin. Okay, Pastor Adonis. Let the presence put our to God, mga kapatid. Ay, nawawa. Damahin po natin yung presensya ng ating Panginoon. Tayo po Tayo po yung manalangin. Aming Ama, patuloy po namin ibinabalik ang kapurihan po sa inyo. At higit sa lahat, patuloy po na lumalapit sa mga oras na ito. Humihingi po ng tawad sa aming mga kasalanan na gagawa at pagkukulang. Sa mga oras na ito, aming Ama, salamat po sa biyaya niyo sa amin, sa bawat araw na amin pong natatanggap, sa aming buhay, kalakasan. Sa mga oras na ito po, dalangin namin ang may mga karamdaman po ngayon. Higit sa lahat, yung mga taong nawawalan ng pag-asa. Amen. Makita nila at maramdaman nila na nariyat po kayo sa kanilang buhay, Panginoon. At patuloy nawa po, alalayan niyo sila, Ama, sa pamagitan ng inyong pong kapangyarihan. Maramdaman nila na kayo ay tunay na Diyos ng pag-ibig na nagmamahal sa amin. Amen. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga pangangailangan po ng bawat isa ay patuloy pong ipagkaloob. Hindi ko man po sila isa-isa, Panginoon. Alam ko po na alam nyo ang pangangailangan ng bawat isa, Ama. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-ibig at patnubay sa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat. That serves already our closing prayer. At ngayon po, dahil po ngayon ay 6:59, babatiin ko lang sumandali ang mga nasa online na po na bumati po sa amin. Pakibasa mo, Tito Eddie. Okay. Si Wilfred Pasco ay narito muli na bumabati sa atin. Happy Sabbath. Salamat po. Aking kumpare, si Sister Alma ng Canada, si Ate Alma ay patuloy pa rin sumusubaybay sa atin. Patuloy tayo magdalinginan, Ate Alma. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Si Ate Diding Warner sa St. Pete, watching. Diding, happy Sabbath. Si Kuya Andy De Ocampo, hindi nakahabol sa Zoom, ay nakasubaybay din sa atin sa Facebook Live. Si Milagros Damian, happy Sabbath po. And
more prayer. Yeah, ituloy mo naman. Si Ate Ellen Castro sa Malolos, Bulacan. Saidi Aquino na, nasa Dubai. Meriel Joseph, yung kasama po naming nurse. Sa Waterman, Manuel Miran. Nasa Kuya, Washington na State. nasa Washington State. Kuya. Salamat sa panonood. Si Lloyda Mendoza. Mare, we're always praying for you. Okay? Ate Ellen Castro, si Arsif Pamaran, nakasama po namin sa Vision Medical Missionary. Pastor Sani Gabotero, Rene Rachel Espinosa sa San Luis, Aurora. Ruth Santiago, Sister Ruth sa Jacksonville, Florida. Don Edward, ang aming pong panganay, Diding, Kuya Dan. Si Dan Christian. Nasa Loma Linda. Sa Anak ni Kuya California. Danny. Alexander Creos, Kuya Alex, salamat po sa panonood. Juanito Afiner, Sir Afiner, thank you for watching. Nathaniel Dr. Donald Galang, thank you. Doc. Ruby, Padre Rafanan, Ate Ruby, salamat sa panonood. Noeline De La Torre, Donna Ribocal, ang aming pong pangalawa, Joanna Andima, John Butterfield, thank you very much. Nasa Tarlac ngayon, si John. Neil Nair is watching, thank you very much. Melody Mucha, thank you. Miss Caroline Chapman, thank you for watching. Emily Quinn, thank you for watching. Gerson Malit, thank you. Stranded sa California, hindi makauwi sa Pilipinas. At yun nga, si Ate Sita at lahat na nandito ngayon. Marami pong salamat. Magkita po muli tayo bukas. Bye-bye. See you Masaya, again. Tita Ellen, ang aking simula ng linggo ngayon. God bless. Pastor Adones, maraming salamat sa iyong inspirasyon ibinigay sa amin. You made our Sabat. At kay Pastor Gabotero, Pastor, sa susunod, ikaw mag-i-speaker, ha, Pastor? Magkanta kayo. Maraming salamat, Dr. Francisco. Maraming salamat sa Ate inyo lahat. Lita, Ate Sita, Mary B, Kuya Winnie. Okay, bye-bye. At kay Kuya Andy. At sundan nyo to sa YouTube. Nilalagay ko rin to sa YouTube kung gusto nyong i-review. Bye-bye. All right.